walang filter, walang pag-e-edit ng ating mga sasabihin o gustong iparating. Mag-comment din po kayo or yung mga tanong, i-post nyo po para sa susunod nating pag-uusap ay pipilitin kong masagot din ang inyong mga katanungan. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mahal natin mga OFW na parati natin sinasabing mga bayani, pero madalas hindi natin tinuturing na bayani. Sa mga nagsasabing sila ang bayani, pero pinagtatakpan ang katotohanan. At lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na dadama na ang economic crisis na dulot ng mataas na presyo ng langis at ng mga problema sa ating ekonomiya. Today, I want to talk about and inform you about 4 newsworthy items, the Blue Ribbon Committee, its mission, at nasaan tayo ngayon. Pangalawa po, yung special session. Pangatlo po, yung final ng petition ng grupo sa Supreme Court. At yung 4 po, yung kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown. So, let me start po with a story in the Bible that madalas ko tong pag-isipan. Nakaka-encourage to sa akin at nag-e-encourage po sa iba. So, inaayos lang po yung phone ko, medyo mabigat. Ang tumatagilid po yung phone, hindi po tayo. Ayan. Laban lang po tayo. Okay. So, ito pong story na to ay alam ng napakaraming tao. Ito po yung story ng persistent widow. No? Persistent widow, meron po isang byuda, taas pa ng nakatagilid. So, may isa pong byuda, hindi po nakalagay sa Bible kung ano ang naging problema niya or what injustice she suffered. Pero ang nangyari po dito ay sinasabi na pinupuntahan niya po yung judge, pero hindi po siya binibigyan ng justice. So, kumbaga ho, sa salita natin ngayon, kinukulit niya po ang judge. Pupuntahan sa opisina, pupuntahan sa bahay, hanggang dumating po yung punto na ang sinabi po ng judge sa kanya is, hindi ako takot sa Diyos, hindi ako takot sa tao. So, isipin niyo po, ang isang tao na magsabing wala siyang takot sa Diyos, ha? Wala siyang takot sa Diyos. Tapos sabihin niya, hindi rin siya takot sa tao. Ibig sabihin po, or walang kinakatakutan na tao, meaning, ganun siya kasiga. Pero, bagaman ganun siya kasiga, ay pinakinggan niya po yung byuda, yung persistent widow, at tinanong niya, ano mo? So sabi niya, hindi man siga man ako, wala akong kinakatakutan, pero sa kulit mo, ano bang gusto mo? At ang sabi po ng byuda, give me justice. And the Bible says, what more ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Hindi ka ba bibigyan ng justice kung parati kang nagdadasal, kung parati kang kumikilos at hiningi ang hustisya? So, justice and social justice ang problema ng ating bansa. Ako'y naniniwala, katulad ng problema, ang sinisimulan po kasi ang hustisya o pagbigay ng hustisya sa katotohanan. Pag walang katotohanan, hindi dadating ang justice. Ganon din sa social justice po. If we will deny that many of our kababayan are suffering, if we deny na yung billion or na ninakaw, does not affect our economy, does not affect rural areas, does not affect Filipino families, does not affect children who are in danger of stunting. Pag dininay po natin lahat to, walang magiging justice. So, I'd like to encourage everyone in your own way, whether it's prayers, whether posting in your social media, whether it's encouraging your barkada, talk about entertainment, talk about good things, but also talk about what kind of Philippines you want. What kind of government do you deserve? What kind of environment should your children have in school? Ngayon, half day na lang yung mga pasok, di ba? Nag-K-12 tayo, napakamahal para sa ordinaryong tao yung additional 2 years.
pero nakikita sa mga study, half day lang po kasi. So hindi rin po maabot ng 12 years ang education ng ating mga anak. So that's a different topic, but what I want to say is that number one, we need persistence. So persistence for what? For purpose. Purpose. Kailangan sa lahat, purpose-driven tayo. That's a reminder to me because this year, so 1992 po ako nagsimula sa gobyerno. So 26 plus 8, 34 years. Many times in my career in public service, in my journey, I've been such an activist and really joined movements like we have now na magkaroon ng tunay na pagbabago. Many times naman, more intellectual ang laban, minsan sa kalye ang laban, minsan more debate. Kaya nga minsan parang sinasabi, mabait ka rin palalan o kaya sinasabi na wala tayong inaaway ngayon. So, different times, different seasons. But I realize po na there are really seasons, there are really times na nasa crossroad ang bansa at pag hindi tayo kumilos, it will determine the future of the next generation. At yung mga Hudyo or yung Israelis who were in the desert, 40 years instead of 2 weeks na paglalakbay. So will we, after EDSA 1, 1986, ngayon 2026, 40 years later, will we continue to wander in the desert or will we enter the promised land? For me, the promised land is a powerful, prosperous Filipino. The empowered Filipino, napakayaman ng ating bansa. Pero dahil lang corruption, dahil mali ang mga public policies, iilan lang yung yumayaman. Hindi po completely true to say mahirap ang Pilipino. Hindi po. Karamihan ng Pilipino ay mahirap. Kaya nga may mahigit 10 milyon na kailangan pang umalis ng bansa para humanap lang ng trabaho, mabuhay ang pamilya. Pero meron pong iilan. Kung tutuusin, kung sabihin mong 1%, marami din yon, 1 million. But siguro may maybe 50 families that basically control everything. And I will not say that they're the problem, but I will say that we should have thousands, 100,000s, or millions of families who semi-control our economy together. Hindi yung 50 o 100 lang at yung ekonomiya at politika magkadikit to. So problema, pagka naging corrupt yung isa, damay-damay na, sama-sama na. No? So we have to be persistent in fighting corruption, but there are times in history na meron pong talagang shaking. No? Ibig sabihin po, yung gulo o yung disruption, kasama po dapat na repentance at revival. No? So hindi ito ordinaryong parang, oy, may corruption dito sa isang ospital na to. Palitan yung accountant, ayusin yung sistema. Oy, sa billing ng ganito, medyo masama yung sistema, tanggalin na yung back na yan or ipakowe. Hindi po. We're talking about an environment and system of persistent corruption in our country. So, nung nangyari yung flood control, tinanong natin sa ating sarili, dapat ba magbago to? That's why nagkaroon ng ICI, nagkaroon po ng Blue Ribbon Committee. Ang problema po na manipulate, di ba? Nagalit si Senator Lac. He has a reputation and I know for a fact that many times in his life, he fought for principles. Ang problema ngayon, naging mercenary na lang at kasama sa pagmamanipulate ng Blue Ribbon Committee para nga ilan lang ay turo pero yung mga tunay na mga mastermind, in fact, he went so far to say walang mastermind. But pakonti-konti, lumalabas na ngayon yung totoo at lalabas din po kung sino yung mga kasama niya na nagmanipulate po nito. Ganun din po, kaya galit na galit si Senator Erwin Tulfo at kung ano sinasabi kasi whether it's campaign donations, whether it's yung mga kontratista, maleta, parati siyang kasama sa pinapangalan. No? So, but my point is this. There will be many issues thrown against me individually, thrown against any of the witnesses, thrown against our group of senators. Yes, tama na ibalita to sa news. So whether yan ay yung special session tomorrow, whether yan yung May 3rd na pagsugod ng
NBI. Whether yan yung threat sa Senado next week. Pero tandaan niyo po ha, marami dito distraction. Marami dito nililihis ang issue kasi ang issue, pagka ang flood control ay nahimay at nasolve natin, we will be able to come up with a system that will fight corruption effectively. If not, this will be the biggest cover-up for the biggest corruption scandal ever in our country. So, eyes on the ball tayo. So, ano po ang sinasabing purpose given? Our purpose is the Lord's plan for our country. I believe po, the way the Lord made the Filipino, napaka-adaptable, napakadaling matuto, napaka-respectful, hindi nagtatanim ng galit. Kita mo, ang Hapon, meron pa rin silang problema sa Chinese, sa Korean. Pero kung titignan mo sa atin, best friends na natin, partners na natin in development, makikita mo, dati may problema din tayo sa Malaysia, but now we have 2 disputes with them, but we are cooperating and we have a very good relationship with them. Ganun din sa Vietnam, kakabisita lang ng leader nila, pero meron tayong dispute sa West Philippine Sea sa kanila. So, makikita yung Pilipino, siyempre yung tao, yung Pilipino mismo. But you name it, no? Whether beautiful islands, mga beach, karagatan, oil, gas, gold, lahat meron ng Pilipinas eh. Lupa, napakaraming lupa ng Pilipinas pero napakaraming walang lupa o walang matirahan, di ba? So, corruption is not the only issue, but it is a major issue because with corruption, mali din yung policies natin. May mga bansa kasi na may corruption pero tama policies nila. Sa atin, our policies are being driven by that corruption. So, like the policy na ang mailagay sa ilalim ng Malacanang. At yung 12 daw ay pwede, hindi 13. So may statement po kami, it's also posted dito sa Facebook. So yun po ang statement sa final natin sa Supreme Court. We believe in the system. Diba? Ako'y naniniwala na yung pakikibaka, yung pagiging aktivismo, marami po yan. May prayer, may vigil, may rally, may posting, may debate sa Senado, may forums, may panawagan. Kasama din dito ang ating mga branches of government. And sabi po sa ating Constitution, pag may violation ng Constitution, sa Supreme Court talaga ang punta. So, pakibasa na lang po ang aming statement para hindi ko ituon lahat ng oras dyan. But nasa Supreme Court ngayon po yan. And we have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Tandaan nyo po, pag walang rules, pag walang Wild Wild West. Kung sino mas malakas boses, sino mas maraming barel, sino mas maraming pera, or babalik tayo dun sa, yung pag-uusapan natin ngayon, 4 P's. Plans, persistence, purpose, principle. Pero kapag walang batas, babalik tayo doon sa guns, goons, and gold. Diba? Yan yung 80s eh. Yan yung sinasabi na pagka may 3G ka, hindi ano yon, hindi 3G ng cellphone. Ang ibig sabihin nun, guns, may armas ka, nandyan sa'yo police o militar or may private army. Goons, kasi kahit may baril ka, kung wala ka naman tao, but gold. Diba? Kaya yung hero nung tao yun, na totoo ng politiko or warlords, the golden rule. Who has the golden rule? So, alam naman natin ngayon kung nasaan yung gold, nasa maleta. At lumalabas kung sino nakakita ng mga maraming maleta. So, naglalaban ngayon using the modern day guns and goons para maprotektahan yung kanilang gold. Ginagamit din po yung gold. So, persistence, purpose. So, ano po purpose natin? Purpose, lumabas ang totoo. Purpose is to build the kind of Philippines that we all want. May I ask the law students or, all students, Constitution, Philippine Constitution is a subject that we should all embrace. Ito po yung preamble ng ating Constitution. Basahin nyo ng basahin po yon. Ako po, pag medyo na-disillusion or kailangan paalalahanin ko kung ating pinaglalaban, of course, binabasa ko po yung Bible, respecting everyone,
Marie, di ba? But second, I go to the preamble of the Constitution at pag nararamdaman mo yung heroes, no? What are plans po sa Jeremiah 29:11? For plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. So sabi ng Panginoon, maganda plano ko para sa inyo. O, paano pagpalain kayo at hindi saktan? Paano bigyan ng pagkinabukasan? Sabi ng aking kaibigan, aking kapatid si Carlos, yung kinabukasan at yung pag-asa, pinagsama niya. Kasi yung pag-asa, pero may pag-asa ka rin bukas sa mga anak mo. So, what we're doing now will affect. So, EDSA 1 affected my generation. EDSA 2 affected generation. Diba? All these scandals na po, flood control, will affect the generation and the generation has yet to be born. It's important, we're persistent at itong bitawan. So tomorrow may special session. Kung titignan mo lahat ng saan ang gaganda, tingin mo, sabi ko, ang gaganda ng mga bill na to. But kung titignan mo, katulad ng Dynasty Law, na speculation pa lang yan eh. Imposible. Kung titignan mo yung ibang bills, diba, pwede namin sa yan nung Senate President ako. Pero hindi members sa committee yung nagsasabing sila na majority ngayon, yung 11-12. So, yung sinasabi nila na mga generals and ako yung humingi ng apology sa kanila, naipit sila sa mga alam nyo, nung nag-adjourn sila ng Wednesday, pwede silang mag-session hanggang Friday kung naniniwala talaga sila na yung 12 nila ay may quorum. At pwede lang gawin lahat ng gusto nila special session tomorrow. So, yung mga nauna na nagbigay ng opinion na this is leadership change, pwede na sa mind namin. So, sa meeting, ang grupo ng ating mga senador, paghuli bato, out, kung nila magtrabaho. In the end, it's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind, protect Malacanang. We will not get to the Lord's plan. We will disagree, on politics, but we all agree that God meant the Philippines to be a prosperous nation. Let me address myself to fellow Christians, Pasabi sa aking mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa mga kapatid na Muslim. For many decades, centuries, we've been claiming to be a Christian nation. Pero ano nababasa ng ibang mga bansa tungkol sa Pilipinas? Morality, corruption, di ba? Change that. So, dyan pupunta. How do we change that? Through our principles. Ang pinaglalaban namin, hindi power position, prinsipyo. So, sa pananakot, nuhol, time na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago namin. Kaya ang tanong ko, kung makuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or front and center natin to. Lahat, kinukuyo Pilipinas na magkaroon ng impartial na investment. Pero ayon yung hindi kayo mag-present. Ayon nyo na ang numero ay 24. Binabago nyo. Center win. Tapos ayun ay sinasabi. Talagang tapos sinasabi ng ibang prosecutors, hindi. Supreme Court magsabi. Whether yan women prosecutors or yung private from the start of it, sabi namin ay control nung para na ma-extend ako. Sana pero nagawa. Tignan niyo po sa paulit-ulit trabaho, walang drama. Pag upo, bigla ako notice Thursday, may Blue Ribbon Committee hall, pero hindi ba confirm ng ibang secretary. Pero bukas session, pwede nang ulit gamitin. Pwede tayong lahat. Pero today and yesterday,
bawal na ang senador may bisita. So, hindi ba lockdown din yon? Paulit-ulit sila, bantay ako, baka daw panin ko yung Senado. Basically, pinagawa na nila eh. Di ba? Na sila na nagde-determine sinong pwedeng pumasok o hindi. Simpleng kapitan, simpleng konsehal. Time pwedeng pumasok ng barangay hall. Of course, hindi pwedeng rampo, hindi pwedeng 5. Ang dami namang galang-galang na NRTO sa labas ng Senado, SPD. Wala namang gulo eh. Kung may nagrarally, peaceful naman sila doon. Kung may konting gulo, naayos. Pero bakit gano'n na ang Senado? Because they're sending the message. Huwag kayo lumaban sa amin. Pag lumabang kayo, kaso, kung walang patayan, allow me to say all di ba? Where Philippines so tinatawag lahat, okay? Lumabas yung masterminds, baka maging presidente si Sara. Nakailan laban na po tayo, panakot parati si president or daw si F. Magulo. So, magulo po. Magulo na, nagkakagulo na sa corruption. Magulo sa kalye. Natin kaya maraming kailangan ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. Maraming ay magulo ang pagnanakaw sa ating bansa. Ang kailangan ayusin ay mawala ang pagnanakaw. Hindi yung ayusin yung pagnanakaw na yun ang ginagawa ngayon. So, nung sinabing magulo kasi sa pagnanakaw, ayusin pagnanakaw, ayusin natin tahimik, sino lang, tama lang, medium-size maleta lang. Hindi po. We have to change all of that and we have that opportunity. Let me sum it up. The Blue Ribbon Committee, habang po ay legitimately under sa grupo, we will support Senator Marcoleta. He is under much pressure. Baka nga kasuhan na daw, baka labasan na ng warrant of arrest. Hindi niya magamit yung session hall or ano, and then yung coordination sa labas, napaka be strong, be steady in any way you can, tell your story because you never know if you'll have the opportunity or not. Special session, we continue to discuss, but sa amin, dito ay kung ang Blue Ribbon Committee i-secure yung Senate presidency. Ano eh, nila lahat, lahat ng committee, sincere sila, ang buong katotohanan. Hindi naman natin gusto yung hearing. Supreme Court say that it will be taken up, pray for all the justices, pray na ma-articulate ng both sides yung kanilang stand. Diba? Tapos Senate, pray po, kasi ang Senate is the last bastion of democracy. No? Yun ang sabi na, ibig sabihin po, pag napatahimik na lahat, nandyan yan. Mating ang time in martial law, pati media, kaya nga hangang-hanga dati ako nun sa Malaya, saka sa Airwater, dahil nga may ng oposisyon. Ngayon, you know, ang style nila is hindi patahimik ng media, kung hindi, di ba? Tingnan nyo ha, yung sabihin lang, wag tawagin 18 Marines. Bakit? Hindi ba sila dating Marines? Hindi ba, pati pag-retired, naging bagman, ang bagman po, yun yung taga-kuha mo ng pera, hindi yung taga-buhat ng pera. So yung mga bagman po, yun po ang sinusumbong nung 18. Hindi po sila bagman. Tapos ngayon, former of Zaldico. At yung mga media, sunod yung iba. Kanyang na pala how to describe witness. No? Kasi ang sinasabi ko lang, kind of environment we have. The forces rely on truth. But pro-corruption forces have
small means that emotions can be. Ito po ang inyong plan. Hindi ko na po sabihin Senate President kasi yung posisyon baliwala sa akin yon. Kasi ang kuya po, pinoprotektahan yung mga kapatid. Ang kuya po, sinasandalan ni tatay. Si kuya, pwede mong patukin kahit anong oras. So, I draw inspiration also from my colleagues and allies in the 12. Marami pong bawat isa, whether it's health issues, whether it's yung kaso, etc. So pag-pray nyo po kami. But yun nga po, let me affirm my faith in our system, in our constitution, in the Supreme Court, first and foremost, no, in the God that I believe is alive. So we will update. Please read the statement, and the petition should be made available usually after a few days pinopost ng Supreme Court.